isa ako niya pinagkakatiwalaan na pinagpa-follow up. So syempre, sino naman ang mga kausap namin? Kausap namin yung mga chief of staff. Do you think ang isang mambabatas o isang chief of staff pipirma ng mga voucher? Basta lahat ng mga taong nakalagay dito. Hindi ko matandaan. Akala nyo ba, matindi na tong 10 billion peso PDAF scam ngayon? Mga kapatid, wala pa yan. Think again, dahil 1960s pa lang, naku, humigit kumulang na 200 mga mambabatas daw ang dawit sa kauna-unahang pinakamalawak na usapin ng korupsyon sa ating kasaysayan. At mga tol, eto malupit dyan. Hindi lang daw mga mambabatas ang nasuhulan, kundi mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Malupit yan, mga kapatid. Anyari, alamin natin dito sa history ang tinatawag na Stonehill Controversy. Game! Tara, Chef. Tama na. Ready na ako. Let's get it on! Sino ka ba? Si Orestes Luy. Orestes Luy? Oo. Listahan na ako. Nang? Napaluwagan. Ganun. Marami ba yan? Oo, dami nito. Okay, game. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang Blue Book, 45 pesos lang sa bookstore. Pero kahit pipitsugin, ito ang nagiging susi raw para mabunyag ang ilan sa mga manakalulang scam sa ating kasaysayan. Gaya na lang kontrobersyal na huweting payola noong 2001. Nasa Blue Book din umano ni Jok Bolante ang mga pangalang tumanggap ng lagay noong 2005 kaugnay ng fertilizer fund scam. Pero hindi na to bago sa atin dahil ang kauna-unang kontrobersyal na Blue Book sa Pilipinas umeksena na 50 years ago. Ito ang Blue Book ng mayaman at napakamakapangyarihang Amerikanong negosyante na si Harry Stonehill. Ako nakita ko yung libro Monthly. Monthly I saw the names of senators receiving more or less on a monthly basis. Lahat. Pati si Marik Makapakal. Yan sa Blue Book na yan nakalista talaga yan. From both parties. Yun ang sinasabi ko. Teka nga muna. Ang high-tech na ng mundo, bakit Blue Book pa rin ang gamit mo? Ano ka, teacher? Nag-crash yung tablet ko Battery na Doon pa naman yung mga dinownload ko. Lumabas nandito sa Stonehill case. In order to get something mula sa government, you have to pay the right people. And the right people naman are also connected with politicians. Si Lieutenant Harry Stonehill ay isang sundalo na nadestino sa Pilipinas noong World War II. Pagkatapos ng giyera, isa siya sa mga sundalong nagpa siyang magpaiwan sa Pilipinas para magnegosyo. Right after the war, ang surplus goods dito sa Maynila nagkalat. Punong-puno yan ng mga surplus na jeep. Yung galing sa gera na pinagdadalang Amerikano dito, iniwan ng tumakbo, tumuloy na sila ng Japan, nakatambak lahat din yan. Naging jeepney lahat yan. Paano na-dispose yan? US property yan. Diyan kumita na malaking pera si Mr. Stonehill. Surplus. Maabilidad man sa negosyo si Stonehill, chismis doon. Dinadaan pa rin daw niya ang kanyang diskarte sa padulas. Money talks, ika nga. He was grabbing a lot of opportunities from him, bribing people, corruption. This is the old American establishment here. Ang katakataka kay Stonehill, una yata siyang Amerikanong naging negosyo dito na puro underground ang negosyo, puro smuggled. Naging isa man siya sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa. Ang padulas, naging trademark na niya. Ang chismis doon, bawat panunuol daw ni Stonehill, opisyal man o hindi, nakalista umano sa kanyang paboritong Blue Book. It was called the Blue Book. Ang Blue Book kasi yan yung parang journal na ginagamit sa negosyo. Doon sa book na yun, mukhang regular yung payoffs Ako nakita ko yung libro Monthly, Mula sa kanilang kumpanyero hanggang sa mga miyembro ng media, hanggang sa mga pinakamahalagang pangalan sa gobyerno. Walang nag-aakalang ganun pala kahalaga ang nilalaman nitong Blue Book na to. Talaga itong Blue Book ko. Kasi dito na kami mga sasahod ng paluwagan Baka itong bako ng mga yung pag nawala ito.
Ang nakalagay talaga dun sa Blue Book ay mga apelido. May mga initials, may mga apelido, no? And what's incriminating about it is that nandun yung pangalan at nandun din yung amount ng pera. As na in this country, behind every great wealth is a great crime. Kay Balzac, no? At yun nga, lumabas yung listahan na nagkagulo-gulo doon dahil nandun sina Marcos. Pero, sabi nila, kung anumang kayamanan ang nakita ng taong bayan kay Miss Napoles, wala raw sa kalingkingan ng kapangyarihan na tinamasa ni Harry Stonehill nung panahon na yun. Wala mo ng statements. Hindi pa kumakain yan. Mr. Preses Guy, ikaw ba ang kumuha ng Diego at saka ng Chicharon? Sabi mo, hindi mo alam. Your Honor, hindi ko po alam. Sino ang kumuha ng crispy pata? Sabi mo, hindi ikaw. Hindi rin po ako, Your Honor. Pero mga kapatid, mula sa pagiging GI, itong si Teniente Harry Stonehill ay naging negosyante. Nagsimula siya sa pagbenta ng mga karayom, sinulid at sigarilyo at marami pang iba. Pero sa loob ng halos higit 1 dekada lamang, mga kapatid, halos 16 daw mga kumpanya ang naitayo ni Harry Stonehill. At ang sikreto sa kanyang biglang yaman, naging BFF lang naman niya ang ilan sa mga politiko. Tapos pag tinanong ka, sabihin mo, wala ka alam. Hindi ko matandaan po. Pero teka, parang pare-pareho ang diskarte ng tinaguriang pork barrel queen sa estilo ng umunay granddaddy ng kalakarang under the table sa Pilipinas. Pagkatapos ng revolusyon sa EDSA, nagsimula rin muna si Janet Lim Napoles sa pagbebenta ng coupon band. Pero sa loob lamang ng mahigit 1 dekada, nakapagpatayo na siya ng 20 korporasyon at naging kumpare pa raw sina senador at congressman. Pero, sabi nila, kung anumang kayamanan ang nakita ng taong bayan kay Miss Napoles, wala raw sa kalingkingan ng kapangyarihan na tinamasa ni Harry Stonehill nung panahon na yun. Wala mo ng statements. Hindi pa kumakain yan. One time, Stonehill was heard to say, I am the government. I don't deny na there are big businessmen in the Philippines who sometimes feel like they can own the government because they can have what they want, no? Ganon si Stonehill. Pero hindi rin naman daw may tatangging naging bahagi ng malalaking development project si Stonehill pagkatapos ng giyera. CCP Cultural Center Complex was based on a project that was conceived by Harry Stonehill in the 1950s, where the reclamation of the land from Pasay until Cavite was supposed to be a big project by a company that he put up. Pero hindi raw nalalayo ang kapalaran ni Stonehill sa pagkakabisto kay Napoles dahil ang naging whistleblower ng kanyang kontrobersya walang iba kundi ang kanyang kanang kamay sa Noy Philippine Tobacco Corporation, ang general manager na si Maynard Spielman. Nagkaaway yata sila dun tungkol doon sa porsyento na gusto makuha ni Spielman sa ownership ng US Tobacco Corporation, no? Gusto niya kumuha ng cut, parang gano'n. 10%. It was 10% more than he was supposed to be getting, no, than his usual cut. Ayaw magbigay si Stonehill, sabi niya, he threatened I have all the goods on you. So, nagalit naman si Stonehill kasi that's plain black man. So, he was beaten black and blue in that day. So, after that, he went to the NBI to report with all the bruises he got. Doon nagsimula ang investigation niyan. It started as a criminal case, not as a corruption case. Parang PDAF din. You know, yeah. Sa Keloy, di ba? Dito sa NBI, unang tumakbo si Ben Hurloy bago pumutok ang PDAF scam. Pero
Taong 1962, mga kapatid, dito rin sa NBI tumakbo ang whistleblower ng isa sa mga ninuno ng PDAF scam. Kung si Ben Hurloy, dinetain ni Napoles ng humigit kumulang 3 buwan. Si Spielman naman, bugbog sarado daw kay Stonehill. Ganun pa man, pareho manong naungkat ang matagal na pala nilang sinesekretong racket. At ito pang tanong, ano na nga raw ba ang nangyari sa napaka-kontrobersyal na Blue Book ni Harry Stonehill? Ang sabi ng iba, nandito raw sa National Bureau of Investigation. Pero, Tinurn over namin sa DOJ. DOJ. Kay Jokno. Ngayon, hindi namin alam ba. Your Honor, Pwede po ba ako mag-CR po? Hindi po. saan na lang pagka-lunch break? Pwede po, Your Honor. Your Honor naman. Pero ito po, Your Honor, kung ang kinasusok lamang pork barrel queen, sinasabi po tatambakan daw ng ombudsman, Your Honor, ng 17 kahon ng ebidensya. Wala po yan kay Stonehill. Dahil ang mga dokumentong naipon daw para gawing ebidensya, Your Honor, laban sa kanya nun, halos hindi raw magkasya sa 3 6x6 na truck. Pero, ito po ang malapit dyan, Your Honor. Hindi po kinilala ng Korte Suprema ang truck-truck na ebidensya, Your Honor. Mr. Lee, ano yung naman ang ako na kailangan mo sa bahay ng mga Chief? Your Honor, mga ano po yun, mga gamit na po ng mga underwear po, mga panty po, Your Honor. Panty mo? Sorry po, CR na po talaga ako, Your Honor. Naging celebrated case ang kay Stonehill at parang eksena lang ngayon, kaliwat ka ng kaso ang sinampa sa kanya. Isa na dyan ang tax evasion. Tax evasion was one because of the, not only here, but in the United States. And the second, of course, was the bribery of public officials, which was based, of course, on the Blue Book. Ang mga pangalan, mga initials at maging palayaw daw ng humigit kumulang 200 public officials, kasama raw dyan ang mga senador. At ultimo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi rin mapatunayan dahil wala umunong pirma ng mga tumanggap. O nga naman, bakit ka naman pipirma pag tumatanggap ng lagay? Ang whistleblower namang na si Spielman, naglaho na lang na parang bula. At ano nga ba ang nangyari kay Spielman? 3 ang sinasabi nilang posibilidad. Una, pinapatay daw ni Stonehill sa Hulo-Sulu. Ikalawa, pinadukot daw ng CIA. At ikatlo, tumakas daw papuntang Canada. Bukod sa Blue Book, kinumpiska ng NBI ang sandamakmak na papeles at ebidensya mula sa iba't ibang opisina ni Stonehill. Pero kinisyon naman ito ng Supreme Court. The Stonehill case that became a subject of a landmark Supreme Court decision, especially when the Supreme Court issued that you cannot use the evidence that was seized in the raid because the search warrants were illegal. Nabulabog ang administrasyon ng nooy Presidente Diosdado Macapagal na nanalo pa naman dahil sa pangakong kampanya kontra korupsyon. Malaki ang public uproar. In fact, it became a stain, no? On Macapagal at that time, newly elected siya. And his promise, of course, of a clean government and a clean society almost collapsed. Kagulat-gulat naman ang mga sumunod na pangyayari. Sinibak ni Macapagal ang nooy Justice Secretary, ang ginagalang na si Jose Jokno. Actually, the public uproar eventually began with the removal of Jokno as Secretary of Justice, because Jokno was getting to the meat of the evidence now. He was learning that the problem of the Stonehill case was bigger than he thought, no? Because he had all the evidence there. He saw the evidence that was there, no? But his removal eventually put a stop to the investigation. Others may call it politics. Others may call it gamesmanship.
To me, hindi. I mean, talagang it was kabastusan at hindi talagang ayon sa good government. Pero pagkatapos ng 5 buwang investigasyon, walang nakulong sa kaso dahil pinadeport lang si Stonehill pabalik ng US. Actually, for my dad, yung Stonehill case was an eye-opener. He realized that even his own party mates were involved in this. Wow, okay. And even his president might be involved in it. Yung statement ni Uncle na you can deport him, but you cannot deport the truth. Pero the truth never came out dahil hindi na pinauwi si Stonehill. Hindi man napatunayang sangkot ang Pangulo at iba pang public officials, naging palaisipan pa rin hanggang ngayon kung saan na napunta ang track-track na ebidensya at ang kontrobersyal na Blue Book ni Stonehill. Tinurn over namin sa DOJ yan eh. Na kay Jokno. After that, we don't know what happened to the case. Ano kaya ang sinasabi ng Stonehill controversy na ito tungkol sa ating mga Pinoy? I don't think history would be kind to him in this particular incident. Dapat talagang halukayin yan to have closure. Sa ngayon, hanggang open-ended. So may kita talaga, malilim talaga ang pangalan ni Harry Stonehill dito. And of course, the bad side of it was of course, the name of Harry Stonehill will always be linked to Philippine corruption, no? Especially in the corruption of politics and the corruption of business linked with politics. It was the same just before the war. It was the same right after the war. And it was the same before martial law. And it's still the same after martial law. What does that tell you? The problem is greater than persons. It's institutions. Ang gobyerno natin, hindi pa nagbabago. So ang lesson sa tao, hindi magbabago yan kung hindi kayo magbabago ng inyong pag-iisip. Tayo may kasalanan. Pinababayaan natin eh. Ang lungkot lang talaga isipin mga kapatid. Mahigit 5 dekada mula noong 1962, nauulit pa rin ang itong mga eskandalong ganito. Diba? Ang lungkot lang isipin na kung sino pa yung pangunahing akusado, siya pa yung mukhang maabsuelto. Kung meron pong isang leksyon na makakuha tayo mula sa episode na ito ng history, sana mga kapatid, kung si Harry Stonehill ay nakapuslit at nakinabang ang sinasabing lahat ng kanyang nalagayan at ngayon ay mayaman na mayaman ang mga angkan, sana po hindi po maulit sa pagkakataong ito. Tandaan, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, nadadapa o nauuntog. Mga kapatid, yan po ang history sa gabing ito. Tandaan ang kasabihan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Ako po si Lord de Vera, mabuhay ang history. Libre mo naman ako. Bakit? Sila kita rito. Nasa listahan ka. Okay na yan, ice cream. Ice cream lang, okay na ako. Murado ka na. Erase. Sige, sabagay, mainit naman. Oh. Okay, boss.